sabi ng kaibigan mo, lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw siya pa, pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung buhit na matalas. Bakit ba lagi na lang sugat? Magandang hapon sa ating lahat, mga kababayan ko sa lalawigan ng Palawan, maging sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang hitik sa impormasyon ng isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Pero sa salamin ko lang. Samahan ho ninyo ako sa loob na isang oras na pagtatanghal na maghatid ho sa inyo ng balita. Don Robert Ramiro, makakasama ho ninyo sa loob ng isang oras. At sa mga kababayan ho natin na sumusubaybay sa palatuntunang ito at sa lahat ng mga mamayan nagmamalasakit sa kasambayan ng Pilipino. Nakikita kung gaano ako kumikina. Sa bawat palalait na Ang headlines po natin ngayon, mga kaibigan, iwas politika muna tayo, ano ha? Ito ho ang ating tatalakayin ngayon, itong ating headline, yung school-based feeding program ng pamalaan ay atin hong bibigyan ng pansin. Ito hong kakulangan ng mga doktor sa mga liblib na lugar sa bansang Pilipinas at ang kahirapan sa bansa na nais na tugunan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw. Ibinahagi ni President Bongbong Marcos Jr. ang mga pagbabago at layunin sa likod ng pinalawak na National School-Based Feeding Program sa naganap na kick-off ceremony dito ho sa lalawigan ng Bulacan, partikular dito sa bayan ng Ulilan. Kamakailan lamang, ayon ho sa Pangulo ay kung hindi man ho ngayon ay patuloy pa rin hong ginaganap itong naturang programa at hindi ho namimili ang pamahalaan kung sino lamang ang mabibigyan ng pagkain sa mga paaralan, at sa halip lahat ng mga mag-aaral na papasok ay makatatanggap ng sapat na masustansyang nutrisyon upang masiguro na sila ay handa at nakatutok sa kanilang pag-aaral ng walang inaalaalang gutom. Yan ho, mga kaibigan, ang bibigyan ho natin ng pansin at yung katasunang programang ito, bigyan ho natin ng ay pahapyaw yung advantage at saka disadvantage ng programang ito ng Pangulong Marcos Jr. Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw. Ba't ka kulang ka, hindi ka pasado. Pero siya yung unang nakikikain sa plato. Ang pagkakabanggit ho ay hindi daw ho mamimili ang pamahalaan na isagawa ang national feeding program, yung national-based school-based feeding program. Hindi raw ho mamimili ang pamahalaan kung sino-sino lamang ang mabibigyan ho nito. Kaya ho, palakpakan ho natin. Humihin ho natin
Purihin ho natin mga kababayan ang dapat na purihin at atin namang batikusin ang dapat na batikusin sapagkat ito po ay kapakanan ng sambayanang Pilipino. Ano? Hindi ho tayo mamimili kung sino-sino ang tatamaan ng ating komentaryo sapagkat ito ho ay napakalaga na malaman ng ating mga kababayan kung ano-ano na ho ang ginagawa ng pamahalaan na magsiservisyo sa taong bayan. Kaya ho, antabay, patuloy lang ho kayong makikinig mga kaibigan. Ayon kasi dito sa Pangulo, batay sa kanyang deklarasyon, ay hindi raw ho siya mamimili kung sino lamang ang kanyang bibigyan nitong kanyang programa, ang National School-Based Feeding Program. Kaya ho ito inumpisahan ho yung kanilang programa dito ho sa lugar ng Bulacan, partikular dito sa bayan ng Pulilan. Ito ho ang tanong. Dito sa mga liblib na lugar, mga kaibigan, partikular itong Visayas at Mindanao, lalong-lalo na dito sa Muslim area, yang Maguindanao, sapagkat yan hong lugar na iyan, ay takot ho diyan ang mga, yung mga manggagamot sapagkat ang umiiral ho dito sa mga lugar na ito, sapagkat kontrolado ho ito ng Bangsamoro, yung mga kapatid nating Muslim, mga kaibigan, ay ito ho ay nagdudulot din ho ng mga pangamba sa mga manggagamot na ika nga isubo nilang kanilang mga katawan para ho maserbisyuhan yung mga kababayan ho natin dyan sa mga lugar na iyan. Kaya ho ang iminimungkahin natin kung alam lamang po sana ng Department of Health na ang mga doktor, lalong-lalo na yung mga brother Muslims ho natin na nakapagtapos ng medisina, maging iyan ay mga midwife, mga nurses, ay dapat sila ho ang inyong ilalagay ho diyan sapagkat alam na alam ho nila yung kanilang kultura. Kapag ka ho Kristiyano, ang inyong inilalagay diyan ay medyo mahihirapan at magkakaroon ho ng agam-agam at hindi ho mapakali yung ating mga doktor na magserbisyo diyan sa mga lugar na yan. Hindi ho ba mga kababayan ko, anong masasabi ho ninyo dito? Sapagkat meron din ho tayong mga kaibigan ng mga manggagamot, mga doktor, na siya ho nakukuhanan po natin ng impormasyon kung paano nila ginagawa yung kanilang pagsiservisyo. Sapagkat yung iba naman mga doktor, partikular dito sa Metro Manila, iyan ay mga on-call minsan. Palipat-lipat ho yan ng mga ospital. Halimbawa, yung ospital na kanyang pupuntahan sa loob ng isang araw ay 3 ospital. Meron naka-schedule po yung oras. Kaya yung kanilang mga pasyente ay kapag ang oras ng doktor na siyang mag-aatiman, ay magsiserve doon sa kanilang mga pasyente, kung ang schedule niyan ay alas 10 at ikaw ay pumunta ng bandang alas 7, maghihintay ka hanggang alas 10 ng umaga para yung doktor na siyang mag-aasikaso sa iyo. Pagkatapos sa pagdating ng alas 11, kung isang oras siyang naka-schedule ho dyan, particular, halimbawa sa Quezon City Government Hospital, yung Quezon City Hospital, General Hospital, alas 10 hanggang alas 11, dyan lang ho yan. Oras na yan na inilaan para sa kanya ay para ho doon sa kanyang mga pasyente naghihintay sa kanya. Particular, halimbawa dyan sa section ng PIDYA. At susunod yan ay lilipat naman dito sa Diliman General Hospital. Kung 3 ho yung hospital sa loob ng isang araw yung kanyang pupuntahan, yan ho ang schedule ng mga doktor sapagkat yan ho ang kanilang profession, dyan ho sila kumikita. Hindi ho ba? Itong sinasabi ng Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga kababayan ko, yung National School-Based Feeding Program. Bakit ba tayo napunta doon sa mga doktor? Mamaya ho, balikan ho natin yan, sapagkat unahin muna natin yung school-based feeding program. Yan dito ho sa school-based feeding program. Ang tanong ho dyan, nakakarating din ho ba yan sa mga liblib na lugar? Mga kaibigan, mga kababayan ko. Particular dyan din sa nasabing Lord, binabanggit ho natin dyan sa Muslim Mindanao. Ang pagkakalam ho natin, baka yung budget ho para ho dyan sa school-based feeding program ay
ay hanggang ano na lang, naka-base na lang yan, wala nang feeding. Ano ho? Sapagkat hindi ho ninyo nakokontrol. Hindi rin naman naka-account ho yung mga pera ho dyan na ginagastos sapagkat hindi naman niya dumadaan sa Commission on Audit. Hindi ho na i-account yan. Kaya ho ang pinaka-importante ho dito yung mga dapat kung hindi man monthly o quarterly magre-report itong mga division halimbawa sa mga provincial health officer mag-aano ho kayo dyan yung sa mga school yung mga paaralan yung district supervisor halimbawa mga principal mag-re-report ho kayo dito sa national headquarters para ho malaman ho naman at sila ho makapag-ulat na meron hong nangyayaring feeding program diyan ho sa inyong lugar na nasasakupan. Sapagkat yan ho, ang sabi ng presidente, wala daw siyang pipiliin na lugar. Yung kanyang kick-off program diyan ho sa Pulilan, Bulacan, umpisa pa lang ho yan ang tanong. Kailan ho yan mangyayari sa buong bansa? Diyan, sapagkat diyan ho naumpisan sa isang lalawigan. Ilan ho bang lalawigan sa buong bansa? Sige nga, titingnan nga ho natin dito sa yung atin hong tala mga kababayan. Ang bansang Pilipinas mga kababayan ko ay binubuo ho ito ng 82 probinsya, mga lalawigan, 82 provinces, 18 rehiyon, 145 siyudad, 1,489 na munisipalidad. At kung pagbabasihan natin ang mga barangay mga kababayan ko ay 42,029 barangays. Itong 42,029 barangays na sinasabi mo Mr. President, makasasapat ba itong programa mo na yung tinatawag mong National School-Based Feeding Program? Ito kaya ay matutugunan? O baka naman mabubudol na naman tayo dito, inaasahan no mga barangay dyan sapagkat nandyan sa mga barangay ang karamihan dyan sa mga eskwelahan, lalong-lalo na sa elementary, high school. Yung university nandito na sa mga syudad karamihan. Pero magmula ho dyan sa kindergarten, magmula ho dyan sa elementary hanggang tertiary, dyan ho yan sa mga probinsya, dyan ho yan sa mga barangay o kaya naman ay municipality o kaya naman ay syudad. Ito ho kayang 42,029 na barangay mga kababayan ko Mr. President. Ito kaya ay masasapatan ng programa mong National School-Based Feeding Program? Ito ho ang tanong ho natin. Sapagkat kapag hindi ho ninyo matutugunan, ito ho ang sinasabi ho ninyong programang ito ay ito namang samahan ng SMMP. Itong samahan ng Marites Marisol ng Pilipinas ay katakot-takot na naman itong aabutin ninyong mga komento na hindi ninyo magugustuhan. Sa bagay, meron din naman ho kayong pangontra. Diyan ho sa Makati, meron daw ho isang building ho diyan na yun ho ay diyan daw ho ang headquarters ng mga trolls. Yung mga keyboard warriors. Na ang trabaho ho niyan ay salungatin yung mga kalaban ho, mga kalaban, mga pahayag na lumalaban ho doon sa mga pahayag ng gobyerno o maging mga ahensya ng pamahalaan. Diyan ho yan sa Makati Sapagkat hindi ho na mapapabuluanan yan sapagkat batay ho doon sa mga nangyayari maging sa interview ng PCCO o PCO, Presidential Communication Officer na mismong nakausap mismo online itong si PCO Undersecretary Claire Castro na sinasabi kausap niya isang leader na isang grupo na namamahala ho diyan sa troll farm. Kaya hindi na ho niya nagustuhan sapagkat medyo mahina ho yung kanyang mga keyboard warriors
ay napilitan ho mag-resign. At sinasabing ayaw ko na ho, magre-resign na ako. Di rin mag-resign ka. Ang sabi ng kanyang kausap, nakarecord ho tayo. O anong sabi? Nag-shit. Hindi lang ho yan, pinatutuhanan din yan ng isang congressman. Itong si congressman yung, ano bang party ito? Itong si congressman Paulo Marcoleta, na sinasabi na itong mga bayaran ng mga trolls, ng trolls ng mga senador, maging ng administrasyon. Sumusweldo ho ito ng 7,000. Kapag ikaw ho ay nag-trending ho yung inyong post sa social media, meron kang additional na 5,000. Regular, kapag regular ka na keyboard warrior, meron ka rin namang 5,000. Kaya ito ho, Mr. President, yung programa mong National School-Based Feeding Program sa buong bansa, mantakin mo na itong iyong pagsisirbihan dito lamang sa barangay na sinasabi natin, yung 42,029 barangay sa buong bansa. Ito hong mga kabataang ito, ilan ho bang mga estudyante sa bawat barangay na nag-aaral, na ito ang sinasabi mo na wala kang pipiliin. Samantalang bangkarote yung ating gobyerno. Bangkarote, sana lang ho tayo umaasa dyan ho sa remittances ng alin? Ng overseas Filipino workers, 40 million a year na iyan ho ang nire-remit nitong tax ng mga OFWs, pinambabayad lang natin sa interest ng 18.7 trilyones na utang ng bansa. Pagkatapos yan, ito ibabalandraho ninyo sa amin mga kababayan ko, Mr. President, nung sinasabi mong National School-Based Feeding Program na wala ho kayong pipiliin. Dapat sinabi ho ninyo dito sa inyong programa, pilot program pa lang ho ito. Para ho maliwanag, sapagkat aasahan ho kayo ng taong bayan, lalo na itong mga yung kasapi sa SMMP. Itong Samahang Marisol at mga Marites at Marisol ng Pilipinas. Aasahan ho itong inyong statement na ito, ito pa ho, nakatutok ho ang sambayan ng Pilipino dito sa inyong mga anunsyo na ito, sapagkat ang inyong pahayag ito ay pahayag, statesman, anong tawag dito? Pati ako nagugulumihan ako dito sa sinasabi ho ninyo. Tatalakayin pa rin ho natin yung sinasabi ho ninyo itong mga doktor na inyong ipakakalat dito sa mga geographically isolated disadvantaged areas. Ganon din naman ho ang problema ho rito Ito yung inyong sabi ho ng Department of Health, meron na raw hong 500 na doktor. 500 ilang piraso lang ho. Yung ating barangay, 42,000. 29 barangay ho yan. Yung mga, marami ho dyan mga isolated ho sa mga sityos. Palagay na ho natin sa barangay na lang, sa isang barangay, isang doktor. 42,000 doktor ho. Saan mo kukunin yung mga doktor na itong 42,000? Yung ibang mga doktor nag-a-abroad na. Sapagkat dito sa Pilipinas, hindi ho sumasapat sa kanila yung kanilang kinikita, mga nurses nag-a-abroad. Pagkatapos ito hong inyong pakulo sa amin, mga kaibigan ko, Mr. President, na sinasabi mo, lalo na itong Department of Health, hindi ho kayo sinisiraan o kaya kayo binabatikos namin. Sinasabi lang ho namin yung mga discrepancy, sapagkat binabalansi ho natin dito mga kaibigan, ang disadvantage at saka advantage. Yung disadvantage, yung disadvantage na sinasabi ho natin, dito ho lang sa feeding program na ito, 42 barangays, 42,000 barangays. Ito ho ba ay masusistinihan ho ninyo? Ito rin sinasabi rin ho ninyo, pinalalawak ho ninyong school-based feeding program. Pagkatapos ito pa nga programa ng Department of Health, na kayo ho ay maglalagay ng mga doktor dyan ho sa mga maliblib na lugar, para ho maserbisyuhan ng medikal. Ano ho ito? Baka naman ho
Kayo ho dito, di ako nag-an. Di ho ako nangingiming sabihin na aatakihin naman kayo dito noong mga kababayan nating miyembro ng SMMP. Ha? Sapagat itong SMMP mga kababayan, 2 million din ho ang miyembro ho nito. Oh? Kapag ka ikaw'y Marites, kabilang ka sa Marites at saka Marisol, miyembro ka ng SMMP. Ah? Dapat naman, magiging ano kayo ha? Yung sinasabi ko kanina mga kababayan ko, Mr. President, yung disadvantage. Ngayon pupunta ho tayo sa advantage. O tama, pinupuri ho namin yung inyong hakbang. Yung inyong layunin na ika nga ay para naman maibigay ninyo ang serbisyo sa taong bayan. Pero yung serbisyo ho naman hindi ho naman sapat Oh, sasapat ho ba yun? Dapat yung inyong mga ano diyan, yung tagasulat ng inyong news, yung mga news writer ho ninyo, yung mga news presenter ho ninyo, dapat ho nag-aaral din kayo Oh, na dapat sinusuri ninyo yung mga balita na inilalabas sa publiko. Sapagkat hindi yun ho balita na nanggagaling ho diyan sa inyong sa Malacanang, maging sa anumang ahensya ng gobyerno, sinusuri ho yan. Sinusuri ho yan ng mamamayan ng taong bayan. Oh, kisihudak kisino kapag namumuno. Kaya ho kami ho dito naghahatid lamang. Kami ho mga broadcaster ay inihahatid ho namin sa taong bayan yung advantage at saka disadvantage. Pinupuri ho natin ang inyong inisyatiba. Yung inyong layunin ay pinupuri ho namin. Kami ho ay pumapalakpak ho dito. Kapag balansin ho natin yung inisyatiba ho ninyo kaysa doon sa disadvantage, mas lamang ho yung disadvantage. Ibig sabihin lamang mga kaibigan, mayroon hong halong sinungaling ito. Pambubudol. Bubudulin nyo na naman kami dito sa inyong programang ito ano namang sasabi nyo, kitang mabuti na yan, mayroon kaming programa kaysa sa wala. Paano ho ninyo masusustinan yung ganitong programa? Meron ho ba tayong sapat na pera? Pondo ho rito, dito sa sinasabi yung National School-Based Feeding Program na kayo ay nagyayabang. Nagyayabang ho ba kayo? Nagtatanong lang ho mga kaibigan at Mr. President na wala ho kayong pipiliin. At sinasabi ho ninyo, dito makatatanggap na raw ho yung mga estudyante, yung mga mag-aaral ng sapat na nutrisyon. Sapat na nutrisyon para masiguro na sila ay handa at hindi na ho sila magugutom. Imo-monitor ho natin ito. Tatawag ho ako dyan sa mga probinsya. Diyan ho sa mga barangay na mga kilala ko, diyan ho sa mga kamag-anak ko mga government official din. Tatawag ho kasi aalamin ho natin kung talagang itong sinasabi ho ninyo ay meron hong katotohanan sapagkat baka naman ikayo ay nagsisinungaling. Sapagkat yung inyong mga pahayag, yan ho iginagalang ho ng taong bayan. Kaya ho, bago ho kayo magpalabas ng inyong mga statement, dapat pag-aaralan nyo muna ng mabuti kung ito ba ay sapat na hindi ho kayo mapupulaan o kaya naman kayo ay hindi mabatiko. Sapagkat dito sa palatuntunang ito, wala ho kayong hindi ho namin kayo palalampasin. Wala hong lalampas ho dito sapagkat pinag-aaralan din ho namin yung epekto at saka yung ikabubuti at saka yung epekto dito. Ito nga, sinasabi nga natin at binanggit ko na nga ho sa inyong mga kababayan ko, Mr. President. Siguro dito naman sa bansang Pilipinas, aware ho kayo dito. Yung bansang pinamumunuan mo na mayroong 82 na mga probinsya, yung mga lalawigan. Itong pinamumunuan mong bansa ay meron hong 18 rehiyon. Ang pinamumunuan mong bansa ay mayroong 145 syudad. Yung mga munisipalidad ay mas marami ho dito, umaabot ho sa 1,489. Ito hong mga ito ay binubuo ho ng mga barangay at sa mga syudad
Ang barangay lamang ay umabot na nga ho sa 42,029. Pagkatapos itong mababasa ho namin, na wala ho kayong buong bansa eh. Hindi bali sana ito ho'y pilot project lamang po ito. At sisikapin ho namin kapag meron na ho tiyak na pundo, mapupundo na itong programang ito, wala na ho magugutom na mga estudyante. Makakatanggap na ho sila ng masustansyang nutrisyon. Ito kalagayan ng bansa nating ito eh. Puro hunakaw yung nangyari sa ating bansa. Magmula ho dyan sa mga congressman, sa senador at sa mga cabinet member. Ano ho nangyayari sa flood control? Yung trilyon na ninakaw ho. Sana, kung dapat sana ko yung trilyon na ninakaw dito, inilaan ho dito sa bahagi ng pagbibigay ho ninyo ng serbisyo dito sa National School-Based Feeding Program. Matutuwa pa ho kami. Pupurihin ho namin, papalakpakan ho namin kayo ng 1,000. Katulad ho yung sinasabi pa ninyong mga doktor, dadalhin ninyo sa mga liblib na lugar. Ano pinagsasabi ho ninyo rito? Maniniwala ho ba kami? Huwag nyo nga ho kami pagbubulahin. Hindi ho kami mga batang paslit kapag pupunta ka ro at bumili ka ng bumili ng candy, ganun na lang. Yung candy masarap ha. Ganon. Pagkatapos papaniwalain mo yung bata, wag ganon, wag kaming ganon ha, mga kaibigan ko. Sinasabi lang ho natin, hindi ho natin pinupulaan yung gobyerno, pinupuna ho natin. Itinatama ho natin yung mga statement na dapat ho ninyong ipalabas sa publiko sapagkat pinag-aaralan din ho yan ng publiko kung tama ba o kaya ito bang sinasabi ninyo, kay ito ba'y pambubula lamang? Ito ho sapagkat kayo ho ba'y nagsisinungaling? Kapag ho ganyan ang estilo ho ninyo, kaya ho kayo binubu. Kahit saan kayo pumunta. Pagpunta niyo sa General Santos City sa panahon ng lindol, anong ginawa sa inyo ng mga taong bayan doon? Sa halip na kayo palakpakan, inirapan kayo. Pagpunta ninyo diyan sa bansang Canada, anong ginawa sa inyo? Sinigawan kayo. Mr. President, ibalik niyo ang pera ng flood control. Hindi na ho kahiya. Hindi ba nakakahiya yon, bansang Pilipinas? Ito ang bansang Pilipinas ay pinamumugaran ng mga magnanakaw? Sige. Sino sa inyong mga cabinet member, mga senador at mga congressman na maglalakas loob na magsasabi na kayang tustusan ng gobyernong ito ang National School-Based Feeding Program at itong pangangailangan ng mga doktor sa mga liblib na lugar sa buong bansa? Sino? Sige nga. Dito sa atong palatuntunan ito, malaya kayong makapaghayag ng inyong mga saloobin. Sapat kung nais ho ninyong kontrahin yung aking sinasabi dito, kontrahin ho ninyo. I-educate ho ninyo ako. Kung mali-mali yung sinasabi ko sa inyo, ipaliwanag ko nyo tatanggapin ko naman eh. Para hindi ho tayo dito nagmamarunong. Ang sinasabi ho natin dito eh. Itama ho natin ang dapat itama. Huwag ho tayong manatili doon sa bend the law. Huwag ho tayong sumama ho diyan sa kayang baluktutin ang batas. Masunod lang ang sariling kagustuhan. Hindi ho kami ganon. Kaya ho kami nandito sa programang ito. Kami ho ay daluyan ng mga impormasyon para maihatid natin sa sambayan ng Pilipino ang tama at kung mali ay sasabihin din namin para maging alerto ho tayo, magiging aware tayo sa ating gobyerno kung tayo ay pinagluloko o hindi. Isa ho yan. Mamaya, mayroon pa ho ako nakareserba ho dito sa pinagsasabi ho ninyo na yung kahirapan sa bansa ay kailangan ng maabot ng Marcos administration. Isang kalukuhan na naman ito eh. Ito ho ay news. Ito ho ay nanggaling ho sa PCO. Itong news na aking binabasa mga kababayan, hindi ko ho ito napulot sa kung saan-saang kanto o kaya sa mga dyaryo-dyaryo. Ito ho ay mismo nanggaling sa Presidential Communication Office. Sa pamamagitan ho ng Presidential Communication Officer Undersecretary Claire Castro. Pabubulaanan ba ninyo ito mga kaibigan?
sapagkat ito ho ay hindi ho natin pwedeng pabulaanan sapagkat ito ho ay nakapubliko, nasa public ho ito eh. Nasa public ho ito. Kaya ho natin tinatalakay ito. Para ho maimpormahan ho tayo sapagkat meron na ho tayo 30 minutong nakalipas. Ano ho? Meron pa ho tayong 3 minutong nalalabi. Meron po tayong tatalakayin na mga bagay tungkol ho dito sa mga pahayag ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tumigil ho muna tayo sa politika. Marami hong isyu na dapat natin talakayin, particular ito nangyayari sa ating bansa. Hindi pa ho natin pinupuntahan yung sindikato sa gobyerno. Hindi pa ho natin inuungkat sapagkat natigil itong flood control matapos yung ipakulong yung mga nangunguna ho dito para ingasihat sa atin para matukoy kung sino ang mastermind dito sa malawakang nakawan sa gobyerno. Ayaw ko hong nadidistract eh. Gusto ko nadidistract ako sa ginagawa ho ninyo eh. Pero hindi ho naman ho tayo titigil. Tayo ho, minumonitor ho tayo ng DICT. Department of alam nyo na yun, DICT, maging yung sa NBI. Kita mo na yung si Kalilong, anak ng tinapay, mang-aaresto ka dahil sa screenshot. Wala kang dalang warrant of arrest galing sa korte tapos mang-aaresto ka. Ganun na ba talaga ang bansa natin? Ito na ba ang bagong Pilipinas? Mr. President, nagtatanong lang ako. Kung kayo ho, marami ho kayong galamay. Hawak na ho ninyo yung ang DOJ. Hawak na ho ninyo ombudsman. Hawak na rin ninyo ang Sandigan Bayan. Hawak na ninyo ang Kongreso. Hawak na rin ninyo ang Senado. Yes? Saan pa kami tatakbo? Malaya ho kayong kasuhan lahat ng mga nagsasalita laban sa inyong administrasyon. Ito, sinasabi ko lang ho sa inyo, binabasa ko lang yung, galing ho din sa inyo, ibinabalik ko lang. Yung inyong mga sinasabi ho, binabalik ko lamang ho. Ito, dito na ho tayo, lipat ho nga ho tayo dito sa isa pa ho dito sa mga news item ho natin. Yung kahirapan sa bansa ay kailangan daw ho maabot ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ito ho, meron ho kasing agam-agam ho dito eh. Babasahin ko lang ho. Sapagkat mamaya meron ho akong iparirinig ho sa inyo. Baka sabihin, invento lang naman ito. Bawat salita ko rito, meron ako pinagbabatayan. Hindi ko pinupulot yan kung kani-kanino. At saka yung mga nagpapadala sa akin ng mga impormasyon, sinusuri ko ho yan ng mabuti. Hindi ko kinakagat yan. Yung mga vloggers ho dyan, ang daming vloggers dyan ng mga siraulo eh. Makapanira lang, ganun lang ho eh. Sapagkat meron naman tayong yung cyber security. Sapagkat kung papaano ho, alam ho ng mga vloggers na ito, na para sila makaiwas doon sa sinasabing cyber libel. Sapagkat itong Cybercrime Prevention Act of RA 10173 ho, wala hong pananagutan yung paninirang puri. Doon sa mga taong nagsishare lamang ng post, lalo na't ikaw hindi naman ikaw nagbibigay ng iba pang interpretasyon. Kaya etong mga ito, kaya ho dyan ho sa Makati ho, congratulations sa inyo, yung troll farm ho dyan sa isang building ho, dyan sa Makati. Dyan ho ba yan sa Balero? Batay ho doon sa impormasyon na ibinigay ho sa atin. Batay ho doon sa intelligence ho. Ito ho ay nagpapunta na ho nakamotor. Nagtutulak ho ng kariton. Sabi, alamin mo ba dyan sa Balero kung saan ho saan ba yung building dyan na pinamumugaran ng troll farm? O kaya magtulak-tulak ka ng sorbetes. Magtinda ka ng sorbetes. Surveillance mo ngayon, binibigyan ko na kayo ng tip. Binibigyan ko na para malaman. Alam na alam na kung sino kaya itong sinasabi ho natin, dito yung sinasabi ho,
ng Marcos administration na ang kahirapan ng bansa ay kailangan daw maabot ika nga ibig sabihin kay yung wala ng hirap program, walang gutom. Kahit hindi pa naabot ng administrasyon ang pagsugpo ng kahirapan sa bansa, ay patuloy na nagkakaloob ng tulong ang pamahalaan ng pamimigay ng rice o bigas o yung tinatawag na programang rice distribution drive, bahagi ng Mula sa Puso para sa Pamilya program. Napakagandang pakinggan. Napakaganda, para amazing, very amazing. Ito na lang Mula sa Puso para sa Pamilya program, nakakainggan ng pakinggan, nakakataba na ng puso. Baka naman dito sa programang rice distribution drive na ito, baka birong ma-high blood dito, may atakihin sa puso. Sinasabi ko lang ho sa inyo, itong 20 pesos na bigas, pahirapan pa Ito pa yung sinasabi ho ninyo, Mula sa Puso para sa Pamilya program? Nakakataba ho ba ng puso? Di ba nakaka-high blood din ho ito? Di lalo na ho yung mga nasa informal settlers. Ito raw ho ay pangunahin. Ito ho ay pinangunahan na ho ni First Lady Liza Araneta Marcos. Nang pamimigay ho, nagpapatuloy ho sa programa sa layuning maipaabot sa iba't ibang bahagi ng bansa ang ganitong ayaw ko nang ako nga dito parang gusto ko na rin ma-high blood, pero hindi yun layunin ho natin dito gusto natin dito tumawa lang ho kayo, ayaw ko rin kayong ma-high blood, baka kayo atakehin sa puso sa mga ganitong mga deklarasyon ng ating administrasyon sino ka man talpulano ka pagka ganito ho ang pambihirang buhay ito nagre-recording sandali lang ito ho ang sinasabi ho natin ay hindi ho natin to layunin ta kayo ho galitin. Hindi ho natin layunin na galitin ang layunin ho natin bawat ho mga inilalabas ho ninyo na mga ay mga news ay pag-aralan ho muna ninyo ng mabuti. Pag-aralan ho muna ninyo ng mabuti. Yung advantage at saka disadvantage, ito ho ba ay makakatulong? Makakatulong, matutuwa ba ang sambayan ng Pilipino dito? Lalong-lalo sapagkat saan ho ninyo kukunin? Saan ho natin kukunin yung bigas? Saan ho natin kukunin yung sinasabi ho nating programang rice distribution drive na bahagi ng Mula sa Puso para sa Pamilya program? Saan ho natin? Hindi ho pa aasahan ho natin sa ating mga magsasaka ito. Sa mga magsasaka ho natin kukunin ito kung lahat ho iaasa ho natin dito sa importasyon ng bigas. Aasa naman tayo sa mga importasyon. Samantalang yung ating mga magsasaka napababayaan ho natin. Ito. Pakikinig ko kaya sa inyo. Yung sinasabi ho ng ating mga magsasaka. Ito kung paano ho sila paano na inihanda ho yung pagtatanim ng palay para ho magkaroon ho ng bigas, yung butil, ang Pilipinas, ganito ho. That will bring the diesel requirement, fuel requirement to 40 to 45% of input. Before, per hectare, we are spending something like 50 to 60,000. Now we're looking at 70 to 80,000 per hectare. Because this is the main crop, this is wet season, we usually have about 80 to 100 kabans. We cannot harvest 200 or even 150 to 200 kabans because of the rain.
we can only use those seeds of hybrid seeds or inbred seeds that produces less productive tillers. Yeah. The hybrid seeds can produce 36 productive tillers. The uhay, they call it in Tagalog. And Okay mga kaibigan, at tutuloy natin yung pananalita. Sino nga ba ito nagsasalita na ito? Ha? Dito ho ito sa sa Bilyonaryo News Channel. Yun ho ang problema ho ng mga magsasaka na iniuugnay ho natin dito sa balitang ito kung saan ho ninyo kukunin yung bigas, sa importasyon ba o sa mga magsasaka natin dito sa ating bansa? Saan? Ano ho daw ho bago sa bawat isang hektarya, magkano na ho ang ginagastos ng magsasaka? 50 hanggang 50,000 to 70,000 yung land preparation. Yun ho dapat na gagastusin ng isang magsasaka sa isang hektaryang lupain para ho makapagtanim ng palay. Meron din ho naman na uulinigan ho tayo ng mga rice subsidies para sa mga farmers na 5,000. O 5,000 50 nga ho hanggang 70 mil. Ay magbigay ka ng 5,000, meron pa 45,000 na binubunuin ng mga magsasakang ito. Sapagkat ano ho ba problema ng mga magsasaka ho natin dito ho? Sapagkat yung hinaharap ho, binabakan itong mga magsasaka natin sapagkat meron hong the agriculture faces complex web of interconnected challenges. Ano ho yung mga challenges na ito mga kaibabayan ko? Yung climate change. Yung extreme weather. Pag sinabing extreme, nandiyan na ho yung mga bagyo. Hindi lang ho bumipinsala ho yan sa doon sa rice production yung bagyo, lalo na ngayon ho. Meron daw 2 bagyong parating pagkatapos rin lang ho yan ng baha sapagkat yung dapat doon sa flood control na dapat nagamit dyan, hindi ho nagamit, tinakaw ho, kaya ito apektado yung mga magsasaka ho natin. Hindi ho ba? Ito ho. Sige nga, dahil nga ho sa pabago-bago ng yung ating panahon, meron ho tong dry season at meron tayong wet season. Pag sinabing wet season, nandiyan na ho yung mga bagyo naglulutangan na ho yung yung mga kagamitan ng ating mga kababayan. Lubog na ho yung kanilang mga kabahayan. Wala na yung kanilang mga tanim, inanod na rin. Paano dapat siguro unahin nyo muna bago ho kayo magproyekto ng ganito, yun ho kapakanan ng mga magsasaka. Kung kayo ay ganito at ayaw nyo naman na solusyonan yung problema ng magsasaka, dyan ho sa mga malawakang pagbaha na iyan, wala ho mangyayari. Doon na ho tayo babaling sa importasyon. At sino hong kumikita dyan sa importasyon? Di ba gobyerno rin? Sino ba may hawak nito sa import? Sino may hawak? 50 to 70,000 per hectare. Yung land preparation magmula ho sa pagtraktor, paglilinis noong pagtataniman ng palay. Yun hong paglalagay ng abono at yung mga pesticide na gagamitin ho diyan. Ay umaabot na ho yan ng 50 hanggang 70 mil na tumataginting. Tapos nagbibigay kayo ng subsidy, farmers, sa mga farmers 5,000. Maswerte na siguro kung umabot pa ng 10,000 bagaman medyo naiibsan din naman yung alalahanin nitong ating mga magsasaka sapagkat arimuhanan na rin yung 5,000. Pambili man lamang ng pesticide, napepeste na nga yung kanilang kabuhayan, kukunin na rin lamang. Isa ho dyan isa pa ho dyan yung soil erosion. Bakit ho nagkakaroon ng soil erosion? Nandiyan ho yung mga pagmimina.
Diyan lamang ho sa Sibuyan Romblon meron ho pagmimina diyan na tinututulan ng mga mamamayan. Dalawang grupo ho diyan ang nagbabangayan ho, yung mga pro at saka antay. Oh. Yun ho ganito hong sistema ho natin. Yung malaking inputs, yung cost ng inputs at yung napakaliit na kapital ng mga magsasaka, yun ho ang pumipilay. Yan ho ang pumipilay sa mga magsasaka ho natin, mga kababayan. Ito ho ba ay nabibigyan pansin ng gobyerno? Malaki na nga ho ibinigay na budget ng dito ho ng gobyerno sa Department of Agriculture. Mr. Jimmy Apostol. Ito naman ay kasali ho dito. So, kasali ho ito sa dito sa National Irrigation Administration, kasama ho sa Department of Agriculture ho yan. Sapagkat dyan ho apektado ho yung patubig. Kaso, yung patubig ho, kapag ganitong tagbagyo, yun hong tubig ang pumipinsala. Ano ho bang maiko-contribute mo dito, Engineer Apostol, ang consultant ng National Irrigation Administration? Ayaw ko na humingi ng dito, ng inputs dito sa mga nauupo sa gobyerno. Ano ho bang ano bang suggestion ho natin dito para maibsan ho natin yung problema ng mga magsasaka? Maging itong sina Jimmy Apostol at saka Espiridion Ligayada. Itong mga ito nangangamuti pag-iisip sa lalo na't magtatanim. Nag-uusap kami nga Nag-uusap kami tungkol dito sa land preparation pa lamang. Napakalaking halaga. Pagkatapos pagdating ng anihan, break even pa, minsan lugi pa. Maswerte na raw ho sila pagka sila ho ay naka-iguales. Ang tawag ko diyan sa Mindanao, iguales. O ika nga, itawag ho naman natin dito, break even. Yun ho ang sinasabi ho natin. Ang nagpapakahirap ho yung ating mga magsasaka para ho ika nga, tinatawag natin yung backbone of the economy. Pagkatapos hindi naman ho natin nabibigyan ng pansin, hindi natin natutulungan. Lalong-lalo na dyan ho sa mga daluyan ng tubig na siyang pumipinsala dun sa mga magsasaka. Dapat yung nakukontain ho natin yung pinsala ng tubig. Ngayon, siguro naman ito ng ating Pangulo dapat yung pagsabihan mo yung mga news writer ho ninyo, maging safe, dapat magiging safe. At saka medyo very catching naman yung inyong mga programa sa gobyerno sapagkat hindi na ho ninyong maluluko itong sambayan ng Pilipino, matatalino na ho sila ngayon naaalala na ho nila yung mga nangyayari ho sa kapaligiran ho nila. Sapagkat yung kanilang mga magulang apektado ho. Sapagkat pag-apektado magulang, pati sila ho, yung kanilang mga pag-aaral apektado na rin. Sige. Eto ho pambihira. Gusto ko lang nga ho sana, wag ko lang nga sanang banggitin itong mga ito sapagkat baka ho high blood lang ho kayo sa akin, lalong-lalo na ho yung mga nanonood. Pagpauman ho ninyo kapag kayo ho ay aming napagsasabihan sapagkat iyan ho ang aming papel ho dito. Yun ho yung aming tawag dito, yung aming papel para ho paalalahanan ho kayo. Paalalahanan ho namin kayo sa inyong trabaho. Kami naman ho ay pumapayag. Kung gusto ninyong paalalahanan kami sa trabaho. Ako doon nasulyapan ko yung sabi nitong si Congressman Sandro Marcos. Bago ka mag-report. Doon sa isang nagsabihan niya yung isang reporter. Alamin mo muna yung facts ng report mo. Tingnan mo yung report mo kung ayos ba. Yun ang tama. Kaya ako kumbinsido ako doon sa pronouncement nitong si Sandro Marcos, dapat ho. Sapagkat yung binabalita ho natin dito, responsable, tayo ho ang may responsable ho nito. Hindi ho natin pwedeng ibintang yung sa news writer.
Yung news director ang dapat ho nating kastigunin. Bakit hindi niya nasiyasat eh? Yung news director. Yung mga news writer, sulat lang ng sulat yan. Basta nakakita ng sulat na yan. Bahala na yung news director kung kanyang i-aprobahan ba yung news na yan o kaya i-cancel niya o kaya baguhin. Yun ho. Dito din sa Malacanang, ganun din. Ang galing pa naman ng ating PCO. Ang galing ho niya magpaliwanag eh. Kaya nga ho siya paborito eh. Paborito ng masa eh. Si Auntie Claire. Sige. Siguro naman ito hong nangyayari sa atin. Lalong-lalo na ho yung sa mga katulad natin. Nandito tayo sa ating trabaho ito. Kailangan ho natin talagang tayo ay magiging observant. Hindi ho tayo na dapat nagiging padalos-dalos. Sapagkat kapag tayo ho ay padalos-dalos, anak ng tinamaan ng magaling, babalik din yan sa atin. Tayo ho ay wala na muna sa politika. Magbibigay naman tayo pagbibigyan natin ng daan yung ating mga kababayan naman. Na sumusubaybay ho sa ating palatuntunan mga kaibigan. Lalong-lalo na dito sa parting Mindanao. Yung mga kabatsmate ko ho dyan itong program ho nating ito. Isinishare ko ho yun sa kanila para man nila mapakinggan. Di lalong-lalo na yung mga farmers. Itong sinabing permalino, umaangal na rito sa mahal ng abono. Yung abono at saka yung pesticide. Napakamahal, yung binhi pa. Umaangal na ho dito eh. Ito nga, wala man ang problema dito kay Madam Josephine Macapagal sapagkat ito na sa ibang bansa. Wala ho problema ho dito eh. Pero dito kina Jimmy Apostol at saka si Esperidion Ligayada at saka sa Bing Permalino, ito ho apektado na i-stress ho ito sa nangyayari ho lalong-lalo na. Ito ho ay mga magsasaka. Ang sabi nga ni si Esperidion Ligayada, naka-break even lang ako eh. Ilang hektarya ba yon, Mr. Dion? Ilang hektarya ba yung sinasaka mo dyan? Meron bang 6 o 10 o 30 hectares? Itong si Wendilyn Reyes ho. At itong si Lordy Sadicon. Ito ho ay nasa California ho ito eh. Sino po pa? Si Farah Gagarani. Ito naman ho ay sa Canada ho ito. Itong si Wilfredo Gutierrez. Nasa Palayan City ho ito sa Nueva Ecija. Si Danilo Lagahit na sa Maramag Bukidnon. Kumusta ho kayo dyan, taga Maramag Bukidnon? Si Atanasio Briones at saka yung kanyang misis si Bing Briones. Suderly Permalino ho. Si Ma'am Barbosa, Miriam Barbosa, dito ho sa Antipolo sa Barangay San Roque. Sa Antipolo City ho. Si Josepina Cabinta Ramos. Si Catherine Hamis. Si Vilma Cabantog, si Nancy Roma, si Evelyn Lantong, si Luz Mainit. Si Marilo Octaviano. Itong kaibigan na ito ang pinakahati namin at kuya si Paterno at si Naida Gahonera. Isama na natin yung mga kaibigan ko sina Bayane, sina Alfred Bayane, diyan ho sa taga Nueva Ecija ito. Ito namang si Ding Grabo, taga Plaridel, Bulacan. Ito sina Prince, ano ba yun? Princess ba yun? Pangilinan. At Jemeline Nietes, taga Palawan ito eh. At siyempre yung mga kasama ko dito sa kabilang istasyon ng KBS RFM News at Diario Casado, yung ang CEO dyan ay si Sir Boss Alan Bordios. Yung anchorman dyan si Arnold Namuko ng
is Mindoro. At yung news director maupay nga hapon news director Gwen Lauzon. Oh. Siyempre hindi ko makakalimutan mga kababayan ko yung aming lugar ho, ang The Galapagos of Asia. Oh, ang Sibuyan Island, Sibuyan Island Romblon. Ang aming mayor ho dyan ay si Mayor Marvin Greg Ramos ng Kahijukan. Diyan naman ho sa San Fernando ay si Nanding Marin. Diyan ho sa Magdiwang si Mayor Joseph Matson. At yung aming Lone District Representative Congressman Leandro Budoy Medrona. Yung aming Gobernadora Trina Fermalo Fabic. At siyempre, sa barangay ko, dyan ho sa barangay Danau, Kahijukan, Sibuyan, Romblon, yung aking kamag-anak na dyan barangay captain, si barangay chairman Greg Villanueva, yung kanyang mga kagawad, sina Lydia Marasigan ho, si Henry Regala, si Roger Ragot, Raymond Galindo, si Jeffrey Jetty Ibabaw, Arnel Rotoni, at sa yung kanilang barangay secretary, sino ho ba yun? Si Neresa, hindi, ano ba naman, Evelyn Bormanes, yung treasurer, Neresa Maron, at bookkeeper, ano ba yan? Neresa, Vanessa Mesa, table. Sa Ramiro family ho. Si Kuyang Normario Ramiro, dyan si HPG ho yan. Member ng si HPG, dyan ho sa Laguna. Ano ba yan? Bakit tayo nasasamid? Si Kuyang Nelson Ramiro. Si Vice Mayor Christopher Ramiro ho. Dyan ho sa Laguna. Dyan ho naman dito sa yung pinsang kong si Noemi Ramiro, dyan ho sa Marianas Island. Si Kuyang Reynaldo Ramiro, dyan ho yan sa Hawaii. At siyempre, dyan ho sa Ilocos Norte, sa Bacara at Burgos, maging dyan ho sa Isabela ho. Yung Ramiro family ho dyan. Kumusta ho kayong lahat? Naimbag nga rabi kada kayo amin, ano? At sa yung pinsan ko naman, si Manang Milba Rabino at Manang Flora ho. Ingatan ho ninyo ang inyong mga kalusugan, mga senior citizen. Senyoron Martinez, ano? At maraming salamat. Maraming salamat ho sa mga kababayan kong Palawenyo. At sa buong universe, baka wala na bukas, Sabado bukas. Sa Lunes ho tayo. Antabayanan ho ninyo ang isyong panlipunan, balita at komentaryo sa Biguas News Philippines ho lamang. At tayo ho ay nagpapasalamat sa ating naging kasama. Ang magigiting ho nating mga kasama ho dito sa palatuntunang ito, sina Tech Aaron at Tech Leo. Siyempre sa ating Rose Dingding na aming news director. Ang aming program director, Sir Jeff Balahonda. Yung aming station manager, Sir Dave Abile. Ronnie Dave Abile. Kinumpleto ko lang. At siyempre yung aming general manager. Pwede ba natin kalimutan yan? Si Ma'am Naomi Cascara. Maraming salamat po. Ang iyo pong lingkod, walang iba kundi si Sean Robert Ramiro. Nabilangin ang butas ng